Ito ang Yayam's editorial ngayong gabi dito sa Salamat PBBM Podcast. Ang titulo, The Worst Influencers, The Worst Politicians. May linya sa politika na hindi dapat tinatawid. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa clout, hindi kahit para sa galit. Pero kahapon, hindi lang tinawid ang linyang iyon. Binurapat. Isang deepfake video ang kumalat showing President Bongbong Marcos na nakahiga, hirap huminga, parang naghihingalo. Kasabay nito, may mga post mula sa ilang influencers at politiko na nagsasabing may stage 4 cancer siya at malapit nang mamatay. Walang ebidensya, walang verifikasyon. Isang kwento na sadyang ginawa para kumalat agad at tumama ng malakas. Nilawin natin, hindi ito simpleng criticism, hindi ito dissent. Ito ay malinaw na disinformation na may layuning sirain ang tiwala ng publiko. Kapag gumagawa ka ng imahe ng isang nakupong pangulo na nag-iingalo, hindi lang tao ang inaatake mo, pati ang katatagan ng bansa. At hindi aksidente ang timing. Habang abala ang pangulo sa pamamahala sa gitna ng global oil crisis, nagkikipagdiplomasya, sinisiguro ang supply ng enerhiya at pinapanatiling matatag ang ekonomiya, may mga taong piniling magasik ng takot. Hindi ito nagkataon, pinilano ito. Anong klaseng tao ang gumagawa nito? Huwag na nating pagandahin ang tawag sa kanila. Ito ang pinakamasamang klase ng politika, ginagawa ng pinakamasamang influencers at politiko. Mga taong kayang gawing armas ang sakit, mag-imbento ng kamatayan at samantalahin ng uncertainty para lang sa atensyon, impluensya o kapangyarihan. Kapag tinanggal mo ang ingay, hindi na ito oposisyon, isa na itong moral bankruptcy. Ang deepfakes ay hindi biro. Mga kasangkapan ito para manipulahin ang perception at baluktutin ang katotohanan. Kapag nasanay ang tao na basta na lang maniwala sa nakikita, nagiging malabo ang realidad. At kapag ang realidad ay naging malabo, humihina ang mga institusyon. Dapat din nating tanungin, sino ang nakikinabang? Dahil ang ganitong klaseng disinformation, hindi basta random. Pinapalakas ito, pinapatagal, at itinutulak ng may malinaw na intensyon. Maaring politika, maaring pera, maaring pareho. Pero iisa ang resulta, sinisira nito ang tiwala ng publiko. At hindi ito kumakalat ng kusa. Kumakalat ito dahil hinahayaan natin. Bawat share na walang verifikasyon, bawat reaksyon na puro emotion at hindi katotohanan, bawat pagkakataon na pinipili natin ang galit kaysa facts, nagiging bahagi tayo ng problemang ito. Darating ang punto na kailangan natin magdesisyon. Anong klaseng politika ba ang tatanggapin natin? Dahil kung ano ang tinotolerate natin ngayon, yun ang magiging normal bukas. Yan po ang ating editorial ngayong gabi. At kung meron kayong mga komento tungkol dito, i-komento lang po sa Salamat PBBM Podcast comment section. Ano masasabi niyo mga ka-BBM kay Yayam?